Magandang araw. Hindi ko inaasahan ngayon nandito si kaibigan. May impormasyon po patungkol kay Tatay Digong. Sa lahat ng makapanood, nakakalungkot po itong balita ng ating kaibigan. Kayo na lang po bahala manood dito mga idol. Nasa inyo na lang kung paniwalaan po nyo ito. Diyos ko, kaibigan. Ano po ba ang nakikita po talaga ninyo kay Tatay Digong? Bakit nasabi po ninyo parang bumabagsak po ang katawan, parang hindi maganda ito eh. Diyos ko. Guys, sa lahat ng mga supporters ng mga Duterte, maging matatag lang po tayo mga idol. Medyo malungkot po ang balita ng ating kaibigan. Alam po ninyo, may edad na si Tatay Digong. Medyo hindi maganda itong impormasyon. Naiiyak po tayo mga idol, no? Dahil may impormasyon si kaibigan, humihina po ang pangangatawan ni Tatay Digong. Oo nga, hindi po natin alam kung ano po ang patutunguhan po sa kalagayan ni Tatay Digong po doon mga idol, doon sa Netherlands. Alam po ninyo, iba po ang panahon doon kaysa dito. Kasi dito po, siguro kung dito si Tatay Digong, malakas pa rin ang pangangatawan dahil makapag-exercise, makapaglakad. Naiyak po ako kaibigan dahil sa sinabi po ninyo. Sa tingin po nyo kaibigan, makakabalik pa ba si Tatay Digong na buhay dito? Grabe. Guys, hindi talaga natin, no, pwedeng kontrolin ang lahat. Dahil alam po ninyo, ang buhay natin ay mayroon talagang humawak. Kaya sa lahat ng makapanood, sinabi ng ating kaibigan, maging matatag tayo. Panalangin natin na sana makabalik na buhay. Pero si kaibigan, wala na po siyang nakitang maganda dito sa nangyayari po doon kay Tatay Digong. Dahil sa mga tao na naglugmok, nagdiin sa kanya. Alam po niyo mga idol, natakot si kaibigan, baka aabutan si Tatay Digong po doon ng panghihina. Ayaw kong sabihin na yung masakit, no? Basta tandaan niyo ito sinabi ng ating kaibigan, si Tatay Digong humihina ang pangangatawan at kailangan maging matatag kayong lahat. At least nalaman natin mga idol ang impormasyon ngayon. Kaya sa lahat po ng makapanood, ito ngayon ang update na nakikita ng ating kaibigan. Alam po ba niyo kung bakit ito napaabot ng ating kaibigan? Dahil pumasok ito sa impormasyon nila na si Tatay Digong ay unti-unting bumabagsak ang pangangatawan. Sa lahat po na naghihintay, alam po niyo mga idol, binigyan tayo ng ating kaibigan na inspirasyon, ma-encourage tayo na ipaglaban at suportahan pa rin ang mga Duterte. Kasi kaibigan mismo ang nakikita kung ano po ang nasa puso nila. Mga idol, tandaan po natin, kung mayroon man pong nangyaring patayan noon, drug on war, dahil lumalaban, kung may mga biktima po nasasaktan, kung titingnan po natin, kung marami man po ang may biktima noon, mga matay, pero kung isipin lang natin ng mabuti, milyon-milyon po ang safety, no? Nakabenepisyo po sa pamumuno ng Tatay Digong. Ngayon, nag-alala si kaibigan dahil sa nakita nila na pangangatawan ni Tatay Digong talagang matanda na, unti-unting bumabagsak ang pangangatawan. Kaya sa lahat po na makapanood sa atin, no, share po ito mga idol para alam po ng lahat. At ang tawag dito, paki-report ni Ghost Hunter 88 Fans 2.0. Maraming salamat. Tandaan po natin mga idol, ang buhay natin ay wither lang. Sa lahat po nang naghihintay na
sa hinuhulaan ng ating kaibigan. Sinabi ng ating kaibigan ngayon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi natin hawak po ang buhay ng tao. Yan po ang totoo. Oo. Kung hindi man talaga makakabalik si tatay daw, ibig sabihin nito, mga idol, ang panahon talagang nakatadhana na kay Tatay Digong. Guys, paki-report Digong sa 88 fans 2.0. Maraming salamat. Kaibigan. Kaibigan. Kalungkot to. Guys, hinabol tayo ng ating kaibigan dito para lang ihatid po ang balita na pumasok doon sa kanila. Salamat kaibigan. Kaya sa lahat po na makapanood, paki-share na lang mga idol para alam po ng mga DDE supporters na kailangan tulungan natin, ipanalangin si Tatay Digong na sana po kahit man humihina ang kanyang pangangatawan, sana po makabalik siyang buhay dito sa atin. Guys, yun po ang gusto natin na makabalik si Tatay. Panalangin natin. Lahat naman tayo nagkasala mga idol. Yun po ang totoo. Maraming salamat po sa nag suporta sa aking channel.